Pagbebenta ng kakanin sa umaga, parlurista naman sa hapon. Itong kanigis ng buhay ni Michelle, makakayod lang ng pera. Bagamat kakarampot ang kinikita nito sa pagtitinda, nakakabawi naman ito sa paggugupit. Minsan po, sir, maaga talaga po sa sa pagtitinda para yung mga pang-almusal, pang-merienda, kung maaga, mas mabilis maubos. Kaya yun po, ginagawa po namin, maaga po kami. Madaling araw pa lang, nagpapatracking na lang po ako. Si Ate Michelle, kabilang sa 49.16 milyong mga Pilipino na may trabaho at pagkakakitaan sa inilabas na labor force survey ng Philippine Statistics Authority. Lumalabas na mas bumaba pa ang mga Pilipinong walang trabaho nito lamang Pebrero. Sa survey, mula 4.3% o katumbas ng 2.16 milyon na mga Pilipino na walang trabaho, pagpasok ng Pebrero, nasa 3.85% na ito, nakatumbas ng 1.94 milyon na mga Pilipino. Bumaba rin ang bilang ng mga underemployed mula 13.3% o 6.47 milyon noong Enero 2025. Bumaba ito sa 10.1% o katumbas ng 4.96 milyon noong Pebrero 2025. Sumampa naman sa 49.16 milyong Pilipino ang may trabaho na katumbas ng 96.2%. Yung ating labor force participation year on year ay mas marami ang nag-participate ngayong itong February 2025 kumpara noong February 2024. So may increase siya year on year ng mga 345,000. Well, nakikita naman natin yan sa mga reports natin na hindi lahat talaga na-absorb doon sa labor market. So doon sa 345 ay mayroon tayong employed na 204. So nagkaroon sila ng trabaho. Pero yung 141 unemployed. So yun yung nagpataas doon sa ating rates, no? Unemployment rate. Kasi mas dumami ang nag-participate. Sa ngayon, nagpapatuloy ang hakbang ng pamahalaan para mapabuti pa ang employment rates sa bansa. Matiyak ang sapat na sahod at benepisyo sa mga programang inihahain ng pamahalaan. Jose Robert Inventor, RNG News.